Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Nian Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is October 27, 2025 and our topic is all about bakit ang pag-ibig ay hindi isang negosyo. So our concept is all about unconditional love. So ang unconditional love ay ang pag-ibig na hindi nakabatay po sa kapalit, kakayahan o kabutihan ng minamahal. So, ito po ay isang uri ng pag-ibig na malinis, tapat at hindi naghahanap ng gantimpala. So, yung ganitong pag-ibig po ay nagmumula lamang sa Diyos, sapagkat siya mismo ang pag-ibig na walang hanggan, sakripisyo at tapat sa kabila ng ating mga pagkukulang. So, our Bible readings for today is all about 1 John chapter 4 verse 9 and 10, ASND version. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang isa-isang anak para tayo ay mabuhay sa pamamagitan niya. So, ito ang tunay na pag-ibig, hindi dahil inibig natin ng Diyos, kundi dahil inibig niya tayo at sinugo ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. So, dadako na po tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is pure love is investing without expecting return on investment. So, ang tunay po na pag-ibig is nagbibigay ng walang hinihintay na kapalit. So, hindi ito negosyo na kailangan bumalik yung puhunan, kundi handang magbigay kahit walang gantimpala. So, ito po yung uri ng pag-ibig na ipinakita ni Jesus sa krus dahil ang isang sakripisyo para sa mga hindi karapat-dapat. Second is pure love does not diminish due to failures. So, ang pure love po na pag-ibig, yung pure love po ay hindi naglalaho kahit paulit-ulit tayo nagkakamali. Katulad po ng pag-ibig ng Diyos na patuloy tayo minamahal kahit tayo nagkukulang at lumalayo. Dahil po yung tunay na nagmamahal ay nanatiling tapat kahit mahirap. And last is pure love can only be outsourced from God or Christ. So, tanging kay Kristo lamang po natin mahanap at matututunan ang ganitong uri ng pag-ibig. So, syempre po sa experience natin is madalas tayong nagmamahal ng may kondisyon. Ngunit sa tulong po ng banal na Espiritu is natuto tayong magmahal ng katulad ni Jesus. So ngayon dadako na po tayo sa ating application. So yung first application is love unconditionally and always win. So yung pag-ibig na walang kondisyon ay hindi natatalo dahil ito ang wika ng langit. So kapag binahal mo ang iba kahit hindi sila karapat-dapat, ikaw ay nagiging katulad ni Kristo. So sa ganito pong paraan is panalo po tayo sa pananampalataya at sa pag-ibig. Second is love despite evil intent and behavior. So, maging mabuti pa rin po tayo kahit sa mga taong hindi naging mabuti sa atin. So, dapat ipanalangin po pa rin po sila at ipakita ang kabutihan sapagkat iyon ang paraan ng Diyos para baguhin ang puso ng tao. So, ang tunay na pagsunod or tagasunod ni Kristo ay nagmamahal kahit nasasaktan. And last is love from the very heart of Christ. Hayaan nating si Kristo ang maging bukal ng ating pag-ibig, manatiling konektado sa Kanya sa pananalangin at pagbabasa ng Kanyang salita. So sa ganito pong paraan is nararanasan po natin ang Kanyang walang hanggang pag-ibig at maipapasa po ito sa iba. So ngayon dadako na tayo sa ating last part of our discussion. And our discussion talks about how does knowing God loves you unconditionally change how you treat others. So yung pagkakaalam natin na mahal tayo ng Diyos nang walang kondisyon ay binago yung paraan ng pagtrato ko po sa iba. Kasi po dati is madali po ako magtanim ng sama ng loob po talaga. Lagi talaga po ako nagagalit, walk out, ganun. Tapos, binibilang ko po talaga yung mga ginagawa nilang mabuti. Tapos yung, syempre mas marami po yung masama, ganun. Pero ngayon po kasi is natutunan ko na mahalin sila kahit hindi ako minamahal pabalik po. Kasi alam ko na ganun din yung ginawa ni Jesus para sa atin. So kapag naunawaan ko po yung lawak ng kanyang pag-ibig, is mas nagiging madali para sa akin ang magpatawad, munawa at pagpakita ng malasakit sa iba kahit mahirap. So let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa iyong walang kondisyong pag-ibig. Lord God, patawarin niyo po kami sa mga pagkakataong nagmahal po kami ng may kapalit at nakalimot kaming magbigay yon tulad ninyo. Lord God, turuan niyo po kami magmahal ng dalisay, tapat at walang hinihintay na kapalit. Lord God, naway sa pamamagitan ng aming buhay, makita ng iba ang iyong pag-ibig na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.